Kumusta mga ka-DIY? Ito ngayon susubukan na nating i-testing itong solar sun tracker. Meron pala akong helper dito na kahit na anong iutos ko hindi naman ako sinusunod. Ito siya. Ngayon ito yung kinabit ko yung actuator dito sa ilalim. Ito muna kunwari yung pinaka solar panel natin. Ayan, may maliit na solar panel dyan. Tapos nandito yung mga relay, lahat ng parts. Yung relay, yung dalawang LDR na module, at saka yung sensor nandito sa loob ng tube itong isa. Itong isa naman yung nakalabas na yun. Yun ang pinaka-sensor ng, ito yung pag sa cloudy. Temporary lang yan, hindi kasali itong mga to. Para lang holder ng sensor. Ayan lang, tapos 12 volts battery. Ang nagsusupply, itong isa. Yan, yung 12 amperes. Mahina lang namang mag-consume itong mga parts na yan. Itong relay at saka yung module. Tapos ito naman yung pinaka-timer ko. Ito yung smart plug na timer. Ito yung pang 6 AM to 6 PM. Mag-on ng 6 AM. Mag-off ng 6 PM. Ito pa rin yung ginamit kong actuator na 300mm na stroke. Bali 30 centimeters yan. Meron akong isa dito. Ito ang stroke lang nito ay 150mm. Bali ang lalabas lang dito. Mag-extend lang yan ng 150. 15 centimeters naman ito. 12 volts pa rin ito. Ayan, 150 ang stroke. Yung paglalagay ng actuator, dito ko muna sa bandang gitna kinabit. Banda rito. Pero pwedeng may adjust yan dito. Pag dito in-adjust yan, mas mataas yung pag-angat nitong frame. Halos nakaganyan na. Kaya depende rin dun sa magkakabit. Kung anong niyang gusto. Kung gusto niyang nakababa mabuti. Tapos pag sunset naman, nakataas yun. Nakaharap naman sa kabila. Depende rin sa actuator na gagamitin. Marami namang klaseng yung depende sa haba ng actuator. Kagaya niyan. 150, yung isa 300. Ngayon, ito lang yung pinaka-wiring niyan. Mga holder lang naman yung mga kahoy para hindi umusog. Yan lang, mga pinaka-wiring niya. Ito papunta sa relay, dun sa may dalawang module. Tapos pumunta lang sa battery, tsaka sa isang actuator, yung 300mm. At tsaka doon sa may smart plug na may timer. Pwede rin yung mechanical timer. Meron na bibili yung mechanical na sinasaksak din yun. Kasi ito kailangan dito ng kailangan ng gumamit ng smartphone na app para makita yung mga timer na na-adjust. Meron din palang nabibiling itong digital timer. Ito, hindi ito Wi-Fi connected, hindi. Ano lang ito. Isineset dito yung clock, tapos yung timer, on-off, kung anong oras mo gustong i-on, i-off, kung anong week, yan yung hour, minute, eto na. Naka-off yung display nito kasi matagal ko nang hindi ginamit. Ito yung oras na may isaksak ito babalik yung display. Kaya lang iseset yung time nitong clock. Kaya ito ang alam kong pinakamurang timer na nabibili kaysa yung ganun na smart plug. Yun yung connected sa Wi-Fi. Ito naman yung manual siya. Automatic ito pero
Hindi na connected sa internet ito. Kaya ito, maganda rin to na timer. Ito yung ikakabit ko sa yung gagamitan ko ng actuator. Gagawan ko yan ng frame. Tapos i-welding. Dito ko ilalagay yan sa ano. Dito sa gitna dyan. Ngayon, kapag kasi summer dito, sumisikat ang araw dito hanggang sa tataas. Ang lulubog na yan dito sa kabila. Pero pag summer kasi dito, dyan ang lubog ng araw. Ngayon, pagka summer dito, sumisikat na yung araw ng alas 4 ng umaga. Kaya nandyan na yun. Mahaba ang summer namin dito. Mahaba yung araw. Lumulubog na yung mga alas 10 ng gabi. Nandyan na yung sunset. Kaya babawi yung mga panels ko sa summer. Ngayon, pag kinabit ko yan dito, bali nakaganyan yung panels. Tapos umuusog na lang. Yun, dahan-dahan umuusog yun. Kaya yan muna. Itatry ko itong 4. Tsaka susunod yung pang 8. Yung magdadagdag pa ako ng 4 ulit. Yung design ko ng gagamitin kong frame para sa panel ay ganito ang mangyayari. Mayroong 2 poste na kailangan matibay yan. Ilalagay ko yung actuator ko. Bali itong poste nasa bandang gitna ng panel. Kumbaga nandun. Ngayon itong actuator dito. Para kahit konting lang, hindi ko na kailangan ng mahabang actuator. Kasi mas malayo yung pagkakabitan ng actuator. Halimbawa nandito. Dito mo kinabit yan. Konti lang yung laro. Ibig sabihin, konti lang yung galaw ng panel. Tapos mas malapit dito sa gitna. Mas malayo ang mararating. Kumbaga parang pag titingnan mo sa side yan, ganyan. Kapag nakaganyan, sumisikat na yung araw, habang tumataas yan, mararating na nung actuator sa kabila naman. Kaya yan yung i-design ko. Malalaman natin yan pag summer na, kasi winter pa rin ngayon. Ngayon ay meron yung artificial sun na gagamitin ko. Bali, ito yun. Itong spotlight. Ngayon, ito yung pinaka-east natin, nandyan. Ito yung west. Bali, kanluran. Dito yung silangan. Ngayon, ito yung sensor para doon sa sun tracker. Andito naman yung sensor para doon sa pag-cloudy o pag makulimlim. Ngayon, na-adjust ito. Na-adjust itong intensity. Kaparehas na rin nun. Kaya dun sa mga maggagawa ng ganitong project, pagka may araw, mas maganda i-adjust. Nasa sa inyo na kung gaano nyo kagusto yung dilim o yung sa liwanag. Madali lang may i-adjust yan, kaya dahan-dahan. Ito muna, in-adjust ko muna ito para dito sa spotlight. Kaya pag kanina medyo maliwanag kanina, nagti-trigger. Kasi nga in-adjust ko lang para dito sa spotlight. Pero pag sa araw na ito, pag kinabit ko na ito sa labas, kailangan kong i-adjust ulit yung mga trimmer. Sa ngayon kasi mahirap mag-adjust ngayon sa labas dahil mababa yung araw, minsan makulimlim. Maghapong makulimlim. Kaya ngayon ito yung yung sisimulan ko yung papakita kung paano gumana. Ngayon halimbawa 6 AM na. O yung timer natin magi-start siya ng 6 AM. Ngayon, i-on ko lang yung timer ng 6 AM. Ayan, naka-on na yung timer natin. Nag-aabang na lang ng liwanag itong mga sensor. Ngayon, ito yung artificial natin na araw. Itututok ko lang yun dyan. Ayun, nag-trigger na yung sa cloudy. Ibig sabihin, nag-on na. Ibig sabihin, naghihintay na lang itong para sa tracker na umusog yung araw. Kaya ngayon, kung iusog ko yan, iusog ko lang, kasi yung araw, dahan-dahan niya na gumagalaw. Tapos iusog ko ulit. Ayan, makikita nyo gumagalaw yung buong frame.
Yan yung kaya sa frame ko nga ilalagay yung ano, yung actuator na nasa ilalim. Ngayon halimbawa na lang, umusog na naman. Kaya sumusunod yung frame dito sa sikat ng araw. Kaya kailangan ito talagang naka-steady siya na nakatutok din sa taas. Tsaka ang araw hindi naman bumabalik yan eh. Iisa lang yung direksyon. Kaya ganyan, yung usog ko ulit. Makikita nyo naman yung yung maririnig nyo naman yung relay na nagki-click. Ayan, ganyan lang yan. Hanggang sa maabot na nung actuator yung pinaka-maximum niya na stroke, yung sa 300 mm. Kaya ganyan. Sabihin na natin mga na yan, mga 11 AM na yan. Yung, kumbaga yung position. Kaya usog lang ng usog yan. May usog ko ulit. Kaya kada usog ko gumagalaw, sumusunod yung frame. Kasi sinusundan nung sensor. Na pag naliwanagan yung sensor, doon hihinto yung actuator. Ibig sabihin, pag nadiliman yung sensor, doon gagalaw, doon magti-trigger. Kaya yan. Sa halimbawang alas 12 na ng tanghali yan. Yan na. Kasi pagka ganyan na nakatutok talaga yung araw, yun ang napansin ko dito. Pag tutok na tutok yung panel sa araw, malaki yung ina-harvest. Kaya malaki yung tulong ng merong sun tracker. At saka kasi yung panel ko lang dito limited. Wawalo lang yung panels ko. Tsaka wala akong paglalagyan, wala akong space na malaki dito. Kaya yan, ganyan. Musog ulit. Sabihin natin mga alas, na yan? Alauna na ng hapon. Hintayin na lang natin yung marating na yung maximum na na stroke nung actuator. Kinuberan ko lang muna ng electrical tape para medyo dumilim sa loob. Tsaka yan, kapag in-install na ito, gagamitan ko ito ng glass. Kasi pag umulan, hindi pwedeng mababasa yung mga yan. Lahat ito. Sabagay, itong relay, itong mga LDR module na ito, kahit nasa ilalim ng panel yan. Bali, ang naka-expose na lang dito ay yung mga sensor. I-expose natin yan. Pero may kailangan waterproof. Kaya halimbawa, umusog na naman. Hahanapin natin yung maximum ngayon. Ngayon, yan na yung maximum. May nag-click na sa yung limit switch nung actuator. Kaya kahit na itanggalin ko na yan na yung maximum. Hindi na babalik yan. Ibig sabihin, parang yan na yung hapon na. Ito na yung hapon natin. O yung papalubog na yung araw. Kaya ngayon, halimbawa na lang na dumilim na, o yung 6 PM, mag-off na yung timer natin ngayon. Halimbawa, nag-off na ngayon, kaya i-off ko itong timer. Manual lang muna. Ayan, ibig sabihin, bumabalik na yan kasi madilim na. Madilim na yan ngayon. Kaya oras na dumilim, babalik yan sa kinabukasan na, yung position. Ayan, hintayin lang nating bumaba sa position ng para sa next day. Ngayon ipapakita ko naman ng susunod yung pag sa cloudy na. Kasi syempre magtataka kayo, pagka minsan sisikat yung araw,
Minsan, makulimlim. Maya-maya sisikat yung araw. Ito naman ngayon yung susubukan natin yung kapag cloudy naman. Halimbawa na lang, pag minsan kasi sisikat yung araw, alas 8, biglang kukulimlim, maulap. Ngayon sisikat na naman ng mga alas 11. Ngayon, try natin yung i-on ko ulit yung timer ng 6 AM. Ayan, naka-on na yung timer. Ngayon, halimbawa na lang, umaga, 8 AM. Sumikat na yung araw. Ito yung artificial sun. Nag-on na yung relay para sa cloudy. Ibig sabihin, may araw. Kaya naghihintay ng trigger nung sa sun tracker. Ngayon, sumikat yung umusog na yung araw. Susunod na yung panel sa araw. Halimbawa na lang, kumulimlim. Kumulimlim na. Ngayon, sabihin na natin alas 9, kumulimlim. Tapos, after 2 hours, makulimlim pa rin. Ngayon, lumabas na yung araw, mga sabihin natin 11. Ngayon na, ang posisyon na siguro mga nandito na. Mga ganyan na. Kaya yan, lumabas yung araw. Hahanapin nung sensor kung nasan yung posisyon ng araw. Talagang hahanapin niya yan. Hanggang sa maliwanagan na yung sensor. Ayan, minto na naman kasi nakatutok na naman sa araw. Kaya yan, usog na naman ang usog yan. Sabihin na natin makulimlim na naman. Yan, makulimlim na naman. Yan, walang effect. Walang effect yan. Ngayon, liliwanag. Alas 12, wala una. Hahanapin na naman niya. Hanggang uusog na lang na uusog yung actuator. Hanggang sa mahanap niya nung sensor, yung araw. Kaya yan, nahanap na naman niya, hihinto na naman. Kaya yan, sunod na lang ng sunod. Ayan, mga posisyon yan, mga alauna na ng hapon. Kumulimlim na naman. Nag-off na naman yung relay. Ibig sabihin, madilim. Madilim lang yan. Ngayon, ibabalik natin yung araw. Mga posisyon na ganito. Hahanapin na naman nung sensor. Yung sun. Yan, paabutin na natin sa pinaka-limit. Ayun, nag-click na yung built-in na micro switch limit switch ng actuator. Kaya yan, wala na yan, naghihintay na lang ng 6 PM yan. At kapag nag-off na naman yung timer natin, maghihintay na naman yan sa kinabukasan. Kaya i-off ko na yung timer ng 6 PM. Ayan, babalik na naman siya ngayon. Siyempre, gabi na kasi ito. Kaya, gabi na yan. Wala nang nadidetect na liwanag yan. Kahit na yung buwan. Yung buwan, hindi niya madidetect yan. Madilim yung buwan. Kaya yan, balik na naman sa setting ng kinabukasan. Kaya ganun lang ang mangyayari. Everyday, 6 AM, pero depende na doon sa user kung anong gustong oras niya i-on yung timer. Pwede rin yung 6 AM, pero hahabulin nitong nung sensor kung nasan yung posisyon ng araw. Kahit sabihin mo pang 8 AM yan, basta pag naliwanagan itong sensor na ito, yung para sa cloudy, pag naliwanagan yan, kahit sabihin mo yung araw nandito, pag nailawan yan o nasinaga ng araw yan, iti-trigger niya ito, hahanapin niya ngayon nitong sensor yung position ng araw. At pagka pumasok yung liwanag doon,
doon na hihinto yung yung actuator natin. Naghihintay na naman ngayon ng uusog yung araw hanggang sa maabot na naman niya yung limit, yung pinakamataas kanina. Ganun, babalik na naman. Ngayon na yung susunod na gagawin ko niyan. Ilalagay ko ito sa isang case. Ang nakalabas na lang itong dalawang sensor. I-attach ko yan dito sa sa side ng panel. Siyempre kailangan kukuberan yun ng glass. Basta kahit na yung hindi mababasa. Para lang hindi mabasa yung mga sensor. Pwede namang maliit lang ito. Na mas maliit yung butas. Na yung medyo malaki lang ng konti doon sa sensor. Para kung saan yung hahanapin niya yung araw, basta mayroong pumasok na liwanag. Yun ang gagawin ko niyan na susunod. Bali, ipe-frame ko ito. Lalagay ko ito sa isang box. I-attach ko sa ilalim ng panel. Nakalabas yung dalawang sensor. Tapos, meron na lang battery na nasa ilalim para hindi nababasa. Tapos, gagawin ko yung frame nung para sa 4 lang muna na panels. Kailangan pang bumili ng materyales, yung mga bakal, at saka ko i-welding. Kaya bali summer pa ito. Sa pa lang ngayon January. Itong mga March, sisimulan ko yung paggawa ng frame ng mga panel. At sa tingin ko yun lang. Yung susunod na mga videos ko pala, kung paano yung set up itong mga LDR module, tsaka kung paano itong gamit ng mga relay. Kasi marami useful ang mga relay. Kung tutuusin lang, useful ito. Kasi ito yung nag-isolate. AC to DC, pwede mong kontrolin. At yun lang, mga ka-DIY. At sa susunod na videos ulit, maraming salamat at subscribe.